Tayin ko lang. Si sir na nagtatanong. 160 lang pala yung likod. 160-60. Yung harap 120 70. So yun, mali yung sinabi ko sa kanya. 170 yata yung sinabi ko sa kanya. Yan yung ano natin, yung gulong natin. Harap likod 120 sa harap, 160 sa likod. Hindi ko maalala kung tama yung sinagot ko, pero sure, para sa ito. Mali yata yung nasabi ko sa iyo. 160 lang pala yung likod. Kaya check natin. Tama pala, 160 lang pala. Tama pala yung sinabi ko sa kanya. Yan yung gulong natin. Ano din siya, explain ko yung sinabi ko rin sa kanya na nag-improve yung fuel consumption sa 90 na takbo. Hindi ko na maano yung numbers eh. Tinest ko siya. Ang nangyari, di syempre pag mas mabilis takbo mo, mas mataas yung fuel consumption. Salamat sir. Dumating na. Ano to? Uy, dumating na yung rock bros natin ng bag. Isa na lang, kulang natin yung lutuan na lang. Ito yung dry bag natin. Ganda, rock bros. Yan, malilate na tayo. Ayun nga, balik tayo sa na-explain ko. Yung una, pag 60, yun yung pinaka 60 yung takbo, 60 to 70. Stock tires to. Yung fuel consumption maganda, yun yung pinakamaganda. Tapos yung 70 to 90 o 80 to 90 ganun, okay lang. Tapos yung 100 plus, mas mababa. Ibig sabihin mas mataas yung fuel consumption, mas mababa yung number. So ngayon, nung naglaki tayo ng gulong, tinesting natin ulit. Ang mas mataas yung consumption sa 70 below. Yung 90 nag-improve. Kasi ni-research ko din niya kung bakit gano'n. Naguluhan ako eh. Ang inaasahan ko, babagsak yung fuel consumption. Babagsak meaning lalakas yung konsumo niya kasi nga mabigat yung gulong. Sa research ko, wala akong makita sa motor eh. Pero ang nakita ko sa 4 wheels, sabi pag kaya ng makina yung gulong na mabigat, okay lang. Hindi siya masyado bago-bago. Nakalimutan ko na kasi ng website yon. Pag mas mabigat, mahirap siyang paikutin kasi nga mabigat eh. So kung sa stop and go, mataas ang fuel consumption mo. Pero kung umiikot na siya, so bali nag-maintain ka lang ng speed, mas maganda yung fuel consumption niya kasi yung gulong mo naikot na. Since mabigat siya, may momentum siya. So pag medyo mabilis na, maganda yun na yung fuel consumption kasi yung makina mo tinutulungan ng momentum ng gulong since mabigat nga siya. So yun yung nabasa ko. Hindi na ako nag-research masyado kasi wala rin naman ako masyado makita. Kaya nung nakita ko yun dati pa. Kaya nung nakita ko yun, yun na yun sa tingin ko, yun na yung nangyari dun sa testing natin. Kasi nga naguluhan nga ako kung bakit nag-improve yung fuel consumption sa 90 na takbo. So kung may sasabi niya, kasi may sabi yung tanong niya, mabigat ba? Hindi naman mabigat. Siguro kung nakahinto kasi mas malaki nga. Mas malaki yung contact patch sa lapad. So mas malaking contact patch. Pero hindi masyado mararamdaman kahit hindi ko naman siya, wala naman na nakitang difference. Mas mabagal, hindi, ganun pa din. Mas stable siya kasi mas malapad nga siya. Hindi ko naman sinasabi na mas madali sumingit dahil naging stable siya, hindi. Pero mas stable siya, mayroon siyang improvement. So yun lang, anong matanong niya? Kasya ba? Oo, kasi sa atin, nung nag-120 tayo sa harap, nanood tayo ng video, meron tinanggal na bakal, yung parang frame nung tapalodo, nung fender sa unahan. Kaya sabi ko, nung pinakabit ko, tinitignan ko, sabi ko tanggalin yung fender. Ay, tanggalin yung bakal sa fender. Eh kaso, nung tinanggal na yung gulong sa unahan, yung kakabit na, sabi sir, wala naman yung bakal. Tsaka kasya naman. So pisilip ko, walang bakal. So tingin ko sa mga nauna bago mag UG, tingin ko sa UG version pababa, yun yung may bakal pa. Or hindi ko alam yung B2 or yung B1, hindi ko alam daw, basta kasya. Kasi mga kakagrupo rin naman natin na naka B1, B2, laki nga ng gulong nila eh.
Meron pa nga ako nakitang 170 yung likod. So ayun, kasya, hindi na ako magkakaproblema. Ayun, ano bang pwede ko i-share sa iyo, sir, para panatag ang loob mo sa pagbili ng bagong gulong. Tapos road 6 pa yung balak ni sir. Sana all. Yaman. Ang mahal ng road 6 eh. Yung likod dati naka-batlocks pa din yan. So malapit na natin palitan yan. Kaso hindi na naman siya pantay. Parang mas malaki yung pudpud ng likod. Hindi siya sabay magpapalit. Pero gusto ko sana sabay eh. Kasi gusto ko itry yung Scorpion. Alala nyo yun din, minanehon natin na ito, TRK 502. Naka Pirelli Scorpion yun. Maganda yung takbo niya eh. Kasi yung dati, yung isang motor natin, nung nagpalit tayo ng dual sports, dahil siguro mataas yung percentage ng dirt nun. Pag mabagal, nararamdaman ko yung mga spikes. Pero yung Pirelli Scorpion, alam ko, iba naman yung suspension nung TRK. Pero maganda yung gulong, maganda yung kapit. Nung minamaneho ko yung TRK niya, alam ko may ibang factors dahil iba yung motor, pero tingin ko okay pa rin yun dito sa motor natin. Gusto ko i-try kasi nga mag-aanon tayo, magbabalak tayo mag-moto camping, so at least sana may basa or putik-putik ng konti dahil yung mga campsite naman, di ba? May mga light lang, hindi naman sinasabi na magte-trail talaga tayo. May mga light trail, di ba? Baka pwede tayo doon. Baka pwede tayo dual sport. Kagaya kay Press, ang ganda ng gulong ni Press eh. Kasi yung setup niya kasi talagang touring talaga eh. Pero pwede rin naman sa atin yun kahit wala tayong toka. Kasi di ba pag gano'n, adventure palagi may toka eh. So ayun, kaso mahal. Tinanong ko yung tropa ko kung magkano inabot niya. Parang sa 36 pares. Takara yun ah. Pero sana may libreng wheel balance doon. Kasi yun talaga yung nahanap ko pag papakabit ako ng gulong. Wheel balance talaga eh, libre. So hanapin natin, tanong natin yung tropa natin kung saan. Pagka palitin na, pasok tayo maaga, tapos papalit tayong gulong dun. Ay, ipon pala muna. Tsaka na natin isipin yun. Yung pambayad muna. So 36k, konti na lang naman eh. Meron na tayong 1k, so 35 na lang. Pero tingin ko mukha mas mababa pa kasi hindi ko nakita yung size ng gulong ng TRK. Malamang mas malaki yun. Ayun, sana sir nakatulong kahit nakapapano. Tapos sabi niya parang nakaka-relate daw yung video natin na tungkol sa camping. So abangan mo sir pagka mayroon tayong first camping, i-video natin. Share ko yung experience sa'yo as a first time motocamper. Nakita nyo kanina, dumating na yung dry bag na Rock Bros. Okay siya. Tama lang yung size, hindi masyado malaki. Nung una, pinipigil ako sarili ko ma-excite sa pagka-camp kasi baka kasi hindi ko magustuhan, di ba? Eh ngayon, malapit na natin makompleto yung mga gamit. So kailangan magustuhan talaga natin yun. Sayang yung mabili natin. Bale, isa na lang kulang, yung burner. Lahat dumating na, tsaka yung yung tarp. Pero hindi na muna tayo magka-tarp. Sa ilalim na lang muna ng puno. Tsaka yung binigay na advice sa atin nung kakatropa natin, magano daw tayo dun sa dito, driftwood. So sinearch ko, may mga puno naman. Tsaka hindi rin tayo bumili na upuan tsaka table muna kasi yung driftwood nga, may tables and chairs. So sana makakuha tayo ng spot dun. Baka this weekend or next week try namin. Kasi nga kailangan ko ma-practice yung gamit. Nadala ko yung mga gamit dito sa motor bago ko magsambales doon sa camping namin ng mga tropa. Tsaka doon sa camping namin ni Mrs. sa Pangasinan. So ayun, nag-aalangan ako mag-content ng moto camping kasi sana maintindihan ng mga nag-subscribe tsaka mga nanonood na nakilala tayo sa Dominar. Kaya sila na-subscribe kasi dahil Dominar yung motor natin. Tapos nag-share tayo ng patungkol sa Dominar. Ngayon nag-share tayo ng camping naman. So sana hindi masyado malayo sa in-expect nyo na nag-subscribe kayo. Pag paumanhin. Pero ayun nga. Kasi yung biyahe natin naka-Dominar din naman tayo. So kung yun yung rason,
dahil interesado siya sa Dominar. So, tingin ko pwede pa rin naman moto camping gamit yung Dominar. So, huwag kayo mag-unsubscribe pagka nag-moto camping content na tayo. Hindi naman palagi. Hindi tayo ko-focus doon. Magkano pa rin tayo yung regular na sharing ng idea or tips kung meron. Kaya yun. Kung may nagbabago, nag-evolve lang kasi kailangan din natin ng pampakalma. Hindi lang puro trabaho.